12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras sa talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla, at sa ating isang oras na discussion, ang kapartner po natin ay ang Dave & Ben Enterprises Corporation. Sila po ang naghahatid sa atin ng food supplement na R3. At kung may mga katanungan po kayo sa ating mga magiging takbo ng talakayan, pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page, Cheska San Diego, Bobadilla. Hanapin din po ang Facebook page ng R3 para sa inyong mga karagdagang questions, pati kung ano yung R3, lalo na kung ngayon nyo lang po ito mapapakinggan, ngayon nyo lang ma-encounter, ano bang food supplement ito. Habang nagdi-discuss tayo, pwede nyo na pong i-search online kung ano yung R3. At kasama din natin sa isang oras na discussion ang ating medical doctor. Unahin ko na, isa po siyang internist and diabetes specialist. Nagtapos si Doc ng UST College of Medicine, fellow si Doc ng Philippine Society of Diabetologists at ng Philippine College of Physicians. Sa mga pasyenteng gustong makita siya in person, siya po ay nagki-clinic sa De Los Santos Medical Center. Kasama natin si Dr. Lemo Tocayo. Doc, good evening po. Hi, good evening, Cheska. Good evening, Mr. Binesa. Ganun din po sa ating mga listeners na susing nakikinig sa ating programang Lunas. No? Ngayon, maganda ang ating pag-uusapan tungkol sa osteoporosis. At sabi nga ni Doc, yun yung pag-uusapan natin kasi hindi lang diabetes ang nakukuha pala ng
ng mga medyo nag-iedad na. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa osteoporosis nga or osteopenia. Magkaiba ba ito? Magkaparehas ba ito? Yan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Sakit lang din ba yan ng mga may edad o yung nakakatanda? Sasagutin po natin yan sa loob ng isang oras. At para samahan tayo sa ating discussion, mula nga po sa Arthrid ay si Sir Boyet Benessa. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi, Cheska. Sa inyo po, Dr. Tokayaw, at sa mga nakikinig po sa programa. May dadagdag ako sa mga sinabi mo, Cheska. Ang lalaki ba ay pwede rin magkaroon nito? Kumbaga may gender bang pinipili ito, sir, no? Ayan, kaya yan, papaliwanag sa atin ni Dr. Tokayaw ito. Pag-uusapan po natin yan. Sir, ibigay din natin yung ating hotline number, pati yung Facebook page. Kumbaga kung gusto nila mag-chat ng questions. Yes, Cheska. Ito po yon 0917-3233-216. At you can visit us po or sa Facebook namin, na-type nyo lang po yung Arthrid, A-R-T-H-R-I-D. Maya-maya sa mga gustong magtanong kung ano ang clinic schedule ni Doc, antabay lang po kayo dahil mamaya yaanon sa atin yung detalye. For the meantime, dito tayo sa ating pag-uusapan ng osteoporosis or osteopenia. Doc, ito magkaparehas bang kondisyon or magkaiba po ito? Actually, magkaparehas lang yan, Cheska, no? Kasi ang osteoporosis, ito yung pinakamalala, severe condition, no? Ang osteopenia, ito yung mild lang. Kung baga sa diabetes, ang osteopenia is pre-diabetes, no? Ang kanyang tinatawag namin measurement ng may certain DEX test yan na mini-measure yung T-test. Kung ang osteoporosis is minus 2 to 1.5 to 2.5 and below, ang osteopenia is in between, between normal and osteoporosis values. So, about 1 to 1.5. So, mild lang yan, Kumbaga, nagsisimula pa lang. Kaya wala pa yung mga symptoms, wala pa yung mga tinatawag nating muscle, mga prone to fracture. Ano lang siya, mild lang ang kanyang presentation, signs and symptoms. Ang masasabi ba natin, Doc, itong osteopenia, hindi pa to sakit, hindi pa to disease. At sino-sino, Doc, ang at risk to develop itong osteopenia? Well, pag meron kang osteopenia, pag nakita yan ng mga doktor, lalo na kami mga internist, ina-advise na namin ng pasyente na may possibility na mag-progress yan into osteoporosis or lumala, mag-progress. By the way, ang osteoporosis, ito yung nagninipis, thinning of the bones and loss of density mass. Kumbaga, ito yung nagiging brittle ang ating buto, fragile, brittle, at saka madaling crack or mag-fracture dahil manipis So, kadalasan ito ay sanhi ng loss of minerals, calcium and phosphate. Kaya nagkakaroon ng continuing loss. It's a chronic disease. Matagalan yan at siyempre nangyayari yan sa mga may edad, mga sa kababaihan. Yung nagsisimula yung nagkaroon sila ng osteoporosis or osteopenia once they nagkaroon sila ng loss of estrogen due to menopause at the age of around 50 years old. Yung iba, di ba? Yung iba much younger. Or natanggalan ka ng mattress, gano'n. So, madaling magkaroon ka ng loss of estrogen. So, ang estrogen kasi ito yung nagbablock ng protein para hindi ka magkaroon ng normal bone formation or abnormality in bone formation. So, iyan ang nagiging kadalasan. Can it be found in men? Yes, pwede rin sa lalaki, lalo na yung mga age 65 and above, na kung saan ay meron ng mababa ang kanilang testosterone count. Kung sa babae, estrogen, sa lalaki naman is testosterone. So ito yung mga crucial na hormones or mga factors kung paano nakaka-develop ng osteopenia or osteoporosis na mas malalang kondisyon pala ng sakit na yan. So Doc, na-discuss natin na mas prone magkaroon ng ganito ang mga umiidad na. Pero may mga cases ba o rare cases na bata nagkakaroon ng osteopenia or osteoporosis?
madalang yon na rare cases yon. Kasi kung minsan, napapaaga yung magkakaroon ka ng ganyang klaseng condition kung meron kang mga sakit, no? Katulad ng hyperparathyroidism, yung parathyroid disease, or meron kang tinatawag na osteomalacia. Ito yung nagkakaroon ka ng loss, mababang ang vitamin D, kaya mababa rin ang iyong calcium at saka phosphorus. Nagkakaroon kang demineralization. Pero yung mga condition na yan o sakit na yan, yan ang nagtitrigger ng natawag natin thinning or loss of bone structure o abnormal bone structure, kaya they are prone to osteoporosis. Nasabi niyo nga, Doc, na sa osteoporosis, lalo na pa nag-advance na, ay napakadelikado, napaka-brittle, sabi niyo yung mga buto. Like, anong klaseng, Doc, na pagkabali ang posibleng mangyari sa iyo? Kung halimbawa, kung may osteoporosis ka na. Alam mo, nangyayari kasi sa matatanda, no? Kadalasan mga elderly women, no, na may osteoporosis, naapektuhan ang kanilang spine, no, or yung buto sa likod, yung spine, lumbosacral or cervical bone. Tapos magkaroon ka ng halimbawa, dahil sa manipis, pwede mag-compress yan or mag-fracture. Napakasakit yan at kadalasan they need to undergo surgery or tinatawag nating spine surgery. At pag hindi, they will have to be confined to bed. No? Masakit hindi ka makaupo, hindi ka makatayo. At wala kang choice na dito undergo surgery. At madalas yan nangyayari sa mga matatanda na usually in female, no? Although meron din sa mga men. Ang isa pang cause ng fracture, yung sa hip, no? Yung nadulas lang habang naglalakad dahil medyo malabo mata, na misstep, tapos na off balance, natumba, maapektuhan yung kanyang hips, no? Kadalasan yung na-big break yung acetabulum, yung parang bilog, no? Na sa iyong hip spine, no? At kailangan mag-undergo ka ng operation. Kung hindi ka makaupo, makatayo kasi masakit. Masakit ikilos. Recently lang, meron akong pasyente, 92 years old. Matagal ko ng pasyente yan, na female, no? Nag-garden lang siya, biglang nadulas. Napaupo, hindi na sa makatayo, nahirapan na, masakit na. So, she need to be put to surgery, no? Hip prosthesis. At natapos naman, nakaraos naman, operahan naman, wala namang problema. Maswerte lang at medyo malakas-lakas pa ang puso. Pero kung may nahina ng puso, lalo kung maraming mga comorbidities, napakahirap mag-decide kung kakayanin ng operasyon o hindi. Pero yung pinakamatanda na pasyente kong na-operahan namin at nabantayan ko at nakaraos, 101 years old from Ilocos Norte. May dugo na operahan pa yan. That was several years ago. Alam mo, nung mga 70s, 80s, no, yung mga 90s, maraming mga fracture sa mga matatanda kasi nga hindi pa na-discover yung mga advanced diagnostic test at mga gamot na pwede palang inumin at para tumibay ang buto, no? At pagkain, no, katulad yan, sagana sa calcium, sagana sa vitamin D, no? Vitamin D lang nakukuha yun sa sunlight, no? Expose ka lang sa morning sun, vitamin D, mga 20% na rin yun. At itong mga supplement na yan, nakakatulong ng malaki. At of course, healthy lifestyle, avoid smoking, avoid alcohol, no? Eating more calcium-rich food, milk, no? Dairy products. Lumalakas ang buto, tumitibay at hindi madaling nagkakaroon ng fracture. Na-delay mo yung progression ng osteoporosis. Dok, yung osteopenia ba or osteoporosis, may mga tao na mas mabilis silang mag-develop nito or mag-progress ito. Kasi for example, senior versus senior na parehas nagkaroon ng onset ng mga sintomas ng osteoporosis. Meron bang possibility na yung isa mas mabilis mag-degrade yung kanyang bone mass or bone density kaysa dun sa isa? Yes ka. Lalo na kung ikaw may strong family history, no? Kumbaga, sa genes din yan Kung ang family mo, parents mo, or lolo mo, prone sa may history ng osteoporosis, namamana yan ng bata or ng anak. Or kung ikaw unhealthy ang lifestyle, malakas uminom ng mga alcoholic drinks, no?
at saka smoker na ninigarilyo, mas mabilis ang progression ng osteoporosis kaysa isang pasyente na hindi na healthy ang kanyang lifestyle. Malaking bagay yon. At saka yung pag-iinom ng mga supplement na may calcium and phosphorus and vitamin D. Yun, mahalaga yon. And of course, yung mga pag-inom ng mga drugs like steroids, especially prednisone, din ang buto yan, panghina ng buto yan. At saka may mga thyroid disorder, yung nabanggit ko kanina, yung kung meron kang parathyroid disease, na apektuhan yung bone minerals and calcium and phosphate balance, pwedeng mas mabilis ang progresyon ng pagkakaroon ng osteoporosis. Ito ba, Doc, na osteoporosis, can it lead also or risk factor ba to develop arthritis and vice versa? Kung may arthritis, can it lead to osteoporosis? Yes, katulad yan, osteoarthritis kasi degenerative disease or excessive strain, lalo na nakikita natin yan sa mga athletes, sa mga pasyenteng very highly vulnerable sa vigorous physical activity. Mabilis ang progression ng degenerative changes sa kanilang mga spine, especially sa likod or sa knee, nagninipis ang kanilang cartilage, Ang osteoporosis is more of to the bone, sa buto. Ito naman sa cartilage or yung spaces between the bones. At siyempre, pag meron kang degenerative osteoarthritis, lalo na kung patient who is elderly and meron ng osteoporosis, talagang nagkakaroon sila ng symptoms na much more severe, pain and inflammation, especially in osteoarthritis. Sa osteoporosis kasi, wala masyado yung inflammation kasi hindi naman sa more of degenerative siya, hindi naman sa more of inflammatory, katulad ng halimbawa, more of hormonal siya, hormonal imbalance, lack of estrogen sa female, testosterone sa male, kaya nagkakaroon sila din ng imbalance sa calcium, lack of calcium in the bone. So there is a difference in terms of causes, Pero similarly, the symptoms are almost the same, But pain and eventually inflammation. Sakit, kailangan mo rin i-handle pareho, i-manage pareho. Kaya kung kailangan magbigay ng analgesic, anti-inflammatory, and sa addition of supplementation like calcium and vitamin D, ibigay mo na sa pasyente. At ngayon nga, meron pa tayong mga herbal supplement na pwedeng dagdag, Ito yung salay gugol in the form of arthrid, Component ba niya, salay gugol and viperin para magandang absorption. So mas maganda ang relief or comfort ng pasyente, hindi sa masyado magsasuffer ng pain. Siyempre, gaganda ang kanyang medical condition. Kasi kadalasan yung mga yan, they suffer from pain. Hirap sila matulog. At ang quality of life nila naapektuhan. So, gagamitin mo lahat ng ways to really improve their medical condition or improve their symptoms. Yan at marami pang ibang ating pag-uusapan tungkol sa ating topic ngayon na paghina ng buto, ang tawag dyan ay osteopenia or yung mas malalang kondisyon na osteoporosis. Kung may mga tanong po kayo, Sir Boyd, bigay natin ulit yung ating hotline number, pati yung ating messenger account para sa mga questions. Yes po, 0917-32-33-216, 0917-32-33-216. Babalik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kapartner po natin ang R3 hatid sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Mag-text lamang po kayo at babasahin natin yan matapos lamang po ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas at ito na po ang ikalawang bahagi ng ating talakayan kung saan bibigyan daan natin, Sir Boyet and Doc, yung mga tanong ng ating mga listeners via text message or yung mga nagchat-chat sa atin sa Facebook page ng R3. Unahin ko na ito, Sir Boyet, pero bago ko pala basahin, ulitin lang natin kung ano do yung text line at saka yung messenger account. 0917-32-33-216. You can also message us po sa rtread@davenben.com. Balikan lang natin si Dr. Lemuel Tocayo, ang ating medical doctor. Doc, may tanong dito, sabi niya, yung osteoporosis ba na yan ay makikita sa x-ray kapag
payat na yung buto or siguro ibig niya sabihin lumiliit yung buto? Tanong ni Benny po ng Taguig. Actually, ang ginagamit nating diagnostic test, X-ray nga, pero ibang klaseng X-ray, no? Ang tawag nila doon sa X-ray na yun is DEXA scan. They measure the bone mineral density, no? Parang X-ray din yun, iba ang method, ano? Although X-ray can be helpful to distinguish yung other kinds of causes. Like, for example, osteoarthritis, you can distinguish it from osteoporosis. Kasi ibang appearance doon sa X-ray. Pero ang specific diagnostic test is yung DEXA scan or bone mineral densitometry. Eto Doc, si Edna ng Pampanga. Yun daw bang gatas ng kalabaw? Mabuti ba sa ating buto? Ano rin daw, Doc, masasabi niyo sa soya milk? Yeah, maganda yung mga gatas na galing sa kalabaw at soya milk, no? Ginagamit ko rin sa mga pasyente ko yan. Okay naman. Sufficient ang calcium content, ano? At saka other minerals like vitamin D. Continue using it, ano, as long as wala kang mga ibang problema. Ang inaano lang nila pag mga gatas ng kalabaw, pag merong lactose intolerance, so hindi nila na-tolerate. Pero yung soya, well-tolerated ng mga pasyente. So mas madalas ko gamitin sa pasyenteng soya. Medyo a little bit expensive pero mas maganda sa pasyente, lalo na yung merong osteoporosis na katulad ng ating dinidiscuss ngayon. May mga nagtatanong, Doc, yung pagkakaroon ng osteoporosis or yung mga sintomas na yan, may mga grade ba yan? O may mas severe, mayroong pagkakataon na moderate lang or mild na pwede pa bang ano yan, yung parang nare-reverse? Or kapag ka nabawas na intensity, yun na yun? Yun sa density measurement, ano, yung sa through DEXA scan, bone mineral densitometry. Minimeasure ka sa nila kung adequate or severe yung kanyang osteoporosis, ano. Tulad ng nabanggit ko, severe pag more than 1.5 to 2.5 and below ang count. Negative 1.5 to 2.5 and below. Pag mild lang, minus 1 to 2. Pag negative or normal, minus 1 lang ang count or above. Minus 1 and above. So, based on your T-score, ang tawag nila dyan T-score or tango scoring, tango score. Mabibase mo kung severe na ang osteoporosis mo or not. Or siyempre, malalaman mo rin sa symptoms or signs and symptoms. Pag ang pasyente meron ng pain, madalas nang magkakaroon ng fracture, nadulas lang, natukod lang ang kanyang wrist, napapracture na, or na off-balance lang, na bumagsak, may fracture na. Alam mo na kagad na ang pasyente, severe na ang osteoporosis niyan. So, kailangan talagang i-manage mo yan or handle it already closely para hindi na paulit-ulit na lang magkaroon siya ng fracture. To Doc, galing sa Iligan City, tanong ni Jojo, pag lagi bang nag-exercise, sure na makakaiwas sa arthritis at bone loss? Yeah, very good question. Exercise is works wonders, ano? Kailangan hindi lahat ng exercise pwede, no? Yung kailangan yung exercise like muscle strengthening, improvement of weight-bearing joints, at saka aerobic exercise. Yan ang kailangan, like swimming, that's good, no? Ano pa, yung sayaw-sayaw ng mga Zumba. Yeah, sayaw-sayaw, Zumba, dancing, or other kinds of exercise that encourages movement. Yung ngayon nakikita ko lately, yung sa YouTube, yung Tai Chi, no? Napapansin ko, maganda ang kanilang, magandang exercise na nakikita ko ginagawa nila kasi hindi masadong strenuous. Siguro yung mga ibang exercise doon, medyo strenuous na konti. Pero yung iba hindi, maganda kasi movement lang yan slow movement at hindi kailangan na nag-strain ka masyado na maapektuhan yung joints mo or hindi lumilit ang muscle. May tanong dito, Doc, lagi daw sumasakit yung kanyang gulugod. Ano kaya yung gulugod, Doc? At yung ibang mga kasukasuan, hindi ko po alam kung dala ba ito ng osteoporosis or arthritis. Magkaiba kasing condition ito, Doc, no? Tanong ni Shirley ng Negros. Yeah, pag mga joints na yan, yun ang tinatawag nating rheumatoid arthritis or pwede ring osteoarthritis. Malalaman mo naman kung osteoarthritis yan pag ang apektado is bilateral, no? Especially the big joints like the knee, the ankle, and the lower back.
and even the neck. Pero pag mga kabay na nagkakaroon ka ng bilateral pain, no, swelling sa joints, yan most likely rheumatoid arthritis, lalo na pag medyo bata-bata pa, hindi sa matatanda. Rheumatoid arthritis, and kadalasan ang cause naman yan is autoimmune disease, no? Kaya kadalasan mga binibigay ng mga rheumatologist dyan is steroid. O kaya yung mga orthopedic surgeon, ini-inject nila ng pag osteoarthritis, no? Ini-inject nila ng mga steroid ang mga knees, no? Or meron silang ini-inject ngayon para magkakaroon ka ng fluid. Yung fluid sa joints, hindi na fluid space in joints, yung fluid hindi nagka-dry, no? Ini-inject nila yan ng kaya plasma protein extract, no? Maganda ang response ng pasyente. Sa naman, sa osteoporosis, merong mga bukod sa pagbigay ng mga supplements, no, vitamin D and calcium, pwede rin silang uminom ng mga biphosphonates, no? Kaya lang, may mga side effect yon kung hindi marunong. Kasi these drugs are powerful and there can be side effect, especially side effects sa osteonecrosis, sa dental side effect. Pwede rin silang mag-take ng mga injectables, no, like denosumab or in monoclonal antibody, pero mas more expensive. It can be given every 6 months. Yung oral naman na biphosphonate can be given once a month, oral. Or para sa akin, I still make, kasi much cheaper, at saka conservative treatment lang kung di naman severe ang osteoporosis. Pwede mo na bigyan ng calcium, vitamin D every day for as long as walang contraindication, like kung merong stone formation or kidney stone formation, walang CKD, no? Kasi it's dangerous to give high dose of calcium and vitamin D sa mga may severe chronic kidney disease. It can cause harm than good, no? So another thing is you can add supplements like or herbal supplements like binabanggit namin ni Mr. Binesa, yung Altrid, which contains saligugol and high dose of piperlongum, no? That increases the absorption of this herbal supplement para mas more effective. Doc, may katanungan dito. Galing kay Vic ng Libis, Quezon City. Meron ba daw arthritis sa shoulder at leg? Kasi madalas daw, ang joints sa kanang shoulder niya, pati pag lumilingon siya, sumasakit daw. Naku, meron, of course. Maraming mga joint space dyan, sa shoulder. Meron pa nga natawag na frozen shoulder, no? Napakahirap yan gamutin kasi kumbaga nag-ano na yung shoulder mo, nagpo-frozen, kumbaga hirap galawin pag ginalaw mo, hindi mo mataas yung shoulder inflame yan at napakasakit, no? Hindi pwede mong basa-basang galawin, no? Kaya kung minsan lalagyan mo lang ng arm sling para immobilize. Pero ang nagagamot naman yan, kaya lang it will really takes time. Ito naman isa, Doc, ang sabi po niya ay dahil sa sakit ng rayuma, hirap na daw siya talagang maglakad. May solusyon pa daw ba ito at yung sana ay safe inumin? Kasi may mga gamot daw na nakakapag dulot ng siguro hilab ng tiyan or ibang effects sa umiinom, Doc. Naku, Cheska, yung mga gamot, hindi mo pwedeng inumin ng matagalan, lalo na yung mga NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, sa mga mayroong osteoarthritis na hirap maglakad dahil manipis ng kanilang cartilage. Pwede ka uminom ng mga non-steroidal anti-inflammatory drug for about a week, no? Pero more than that, it can already damage your kidney, the liver, and it can even cause peptic ulcer or gastritis.
O pwede kang duguin, susuka ka ng dugo or tatain ng dugo. Delikado ang pag-inom ng mga mga ganyan for a long period of time. Especially yung iba, dinagdagan ng steroid. Ngayon, mas maganda pa, ako kasi nire-refer ko na sa mga rheumatologist o sa orthopedic surgeon. Ini-inject nila ng steroid or may ni-inject sila doon sa knee para mas maganda ang outcome treat na nare-relieve ang symptoms, nakakalakad sila. The problem is some of them are expensive, no? It's worth and it can cost a lot of money, no? Hindi ba sobrang mahal, pero kung gusto mo, ganong treatment ang pag-gawin mo, magpakonsulta ka sa orthopedic surgeon, and it can be managed properly. At Doc, Pasig City, sumasakit to yung balakang. Mahigit 1 buwan na, matagal-tagal na to. Pero maaari bang lumala ang osteoporosis ko or arthritis na to? Nako, para malaman kung osteoporosis o osteoarthritis, pa-x-ray natin or scan or MRI, no? Or kung talagang definitive na meron isang strong history. By the way, another way of determining kung osteoporosis yan is sa history ng pasyente, kung iyan ay babae, menopausal, may history na of fracture, and previously meron na sang bone mineral densitometry, at it was already shown to be osteopenic, no? Osteopenia, malamang osteoporosis yan. Baka may fracture. On the other hand, kung yun wala naman, it could be matanda, elderly, at saka may past history of recurring pain, no? Baka naman osteoarthritis, degenerative. Pwede rin namang gouty arthritis. Alam mo, na-discuss na natin yung gouty arthritis, yun ay sanhi ng pagtaas ng ating uric acid level. At kadalasan ng mga acute gouty arthritis is acute, severe, na affecting one side of the extremities, especially the big toe and the ankle, yung mga yan. At madalang, meron din hip pain, pero yung osteoarthritis sa back at saka hip is much common with those with degenerative osteoarthritis. Ito, Dok, nabanggit mo kasi kanina na yung pangmatagalang pag-inom ng mga gamot ay may side effect. Sabi ng isang listener natin, paano po yung mga food supplement o yung mga iniinom? Meron din mang side effect yan na pagmatagalang iniinom. Kasi nawala ang sakit ng tuhod ko, may ininom daw siya na supplement. Pero safe ba itong ituloy ang pag-inom, Dok? Yan ang kagandahan ng mga supplement, katulad itong Artrid, Pwede mong inumin ng matagalan, no? Kahit months, 2 months, 3 months, 6 months, araw-araw. Wala itong side effect katulad ng nabanggit natin na pwedeng maapektuhan ng kidney, ang atay, pwede ka magkaroon ng ulcer, no? Gastric ulcer dahil sa stress. Hindi po, it is safe to take every day. Wala pong in fact, I use this supplement, Artrid, together with the regular drugs, pero the regular drugs can be taken only for half the dose that you can give, no, para ma-lessen yung side effect. So maganda mo i-combine yan with the regular pain reliever para at half the dose para maganda ang response and hindi ka magsasuffer ng side effect of the regular pain reliever, unlike yung herbal supplement na Artrid.
Yung arthrid na banggit na rin ni Sir Boyet is that isa itong food supplement. Pero Sir Boyet, para sa mga hindi pa po familiar, siguro first time itong nalaman, napakinggan, ano po ang arthrid at anong ginagawa nito sa isang tao, lalo na yung may mga reklamo sa kanilang joints? Tama yun, Cheska. Ang arthrid po, spello natin yan, ARTHRID, ay may taglay po na dalawang Ayurvedic herbs, yung sabi natin Boswellia serrata or known also sa laygugol at Piper longum. Ito po ay napatunayan sa mga pag-aaral na nakapagbibigay po to ng ginhawa, nutritional support para mapawi ang mga pananakit at mabawasan po ang mga pamamaga sa para gumanda ang paggalaw at ginhawa at wala pong hapdi sa sikmura. Yun po maganda rito. Ito po ay all natural. Hindi ho kayo na makakaroon nitong kinakatakutan natin na ulcer pag matagalan pag-inom ng mga gamot. At very safe po sa ating liver at kidney. Kaya yung iba pong may mga rayuma, minsan tinitis na nila yung sakit. Kasi nga, ayaw na nilang masyadong uminom ng mga gamot. So, ika nga ho, limited lamang. At pwede ho kayong mag-take nitong arthrid, idagdag po sa gamot na ibinigay ng inyo ng doktor. Kasi minsan, pag masakit na masakit arthritis, kailangan ho medyo bullet approach na. So, bibigyan kayo ng pain reliever ng inyong doktor. Samahan nyo na po ng arthrid. At mababawasan po ang pag-inom ng gamot sa mabilis na ilang araw lamang at pwede nyo pong ituloy-tuloy itong arthrid kahit na araw-araw nyo pong inumin or buwan para hindi pabalik-balik po sakit ng rayuma. Kaya madalas na sinasabi, Cheska, huwag tiisin po ang sakit ng arthritis. Meron pong arthrid na makapagbigay po ng ginhawa sa inyo. Para sa mga karagdagang tanong tungkol sa arthrid, lalo na yung mga detalye availability nito, kung meron po kayong na-miss out sa ating naging talakayan, anytime Sir Boyet, pwede silang mag-message doon sa Facebook at doon sa hotline number natin. Yes, Cheska. Text lamang po. Message lamang 0917-3233-216. Meron po kaming website. Pwede nyo pong i-type, i-google nyo arthrid, ARTHRID. Kung saan po mabibili po to sa mga Mercury Drug, Watsons, at available po yan online sa Shopee at Lazada po. Kung gusto nyo naman na personal na magpa-check up, magpa-konsulta, lalo na kung hindi lang naman arthritis or mga joints na sumasakit ang inyong problema, may problema pa kayo sa tumataas na blood sugar, tumataas na blood pressure, cholesterol at marami pang iba, lalo na kung medyo umiidad, no? Doc, pwede silang personal na magpa-check up po sa inyo. Yes, Jessica, Pero bagong gusto ko lang batiin yung ating masugid na listeners, si Aling Nati Bilyote ng Frisco or San Francisco del Monte. Daw siya, nakikinig sa lagi sa Lunas. At ang aking clinic po is sa De Los Santos Medical Center at every day, Monday to Saturday from 10 to 1 p.m. Ang aking contact number doon sa De Los Santos is 8893-5762, local 8518. Ang aking cellphone number 0956-064-2056. Monday to Saturday po. At every Friday, tuloy-tuloy pa rin po ang aming libreng blood sugar test sa umaga from 8 to 10 in the morning. At lahat ng mga matataas ang blood sugar, tinitingnan po natin yan. At wala pong libre na po yan kung galing. Listener sila ng Lunas. Ayun, kaya kung may mga karagdagang question or nais nyo ring ulitin itong ating naging talakayan, anytime pwede po kayong bumisita sa mga videos na past videos na inere po natin dito sa DZRH. Hanapin nyo lamang po sa Facebook, DZRH News. Pwede rin po sa aking Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. At muli, nagpapasalamat tayo sa mga nakasama natin ngayong episode. Sir Boyet, maraming salamat po. Maraming salamat, Cheska, sa inyo po, Dr. Tokayaw, at sa mga nakikinig po sa programa. Magandang gabi po. At syempre, maraming salamat kay Dr. Lemuel Tokayaw. Doc, thank you so much. Thank you, Cheska. Thank you, Mr. Vanessa. Good night po sa ating mga listeners. God bless.
Ayun, good night and God bless sa mga nakasama natin ngayong gabi. Naging kapartner natin ang Arthrid, isang food supplement na hatid sa atin ng Dave and Ben Enterprises Corporation. Yan na po muna kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama nyo rin po ngayong gabi sa isang oras ng talakayan tungkol sa kalusugan, lalo na kalusugan po ng ating mga buto at ng ating mga joints. Cheska San Diego, Bobadilla. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Maagang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit